Again, Mr. Speaker, kung talaga pong nakakomply ang Office of the Vice President dito, hindi po ba dapat ang in-issue ng COA ay credit note? May credit note po ba kayo? None yet, Mr. Speaker, Your Honor. So, Mr. Speaker, kaya ako po tinatanong kanina, halimbawa, kung sa OVP, informer ang binayaran, 1,000 mahigit in cash na mga informers ang binayaran. Ganon, Mr. Speaker. I cannot comment on that, Mr. Speaker, Your Honor. Dahil The report has Mr. already Speaker. been submitted. So, that is why, Mr. Speaker, kailangan po natin talagang malaman kung ano ang pinagdalhan sa 125 million confidential funds. In the first place, we are questioning yung entitlement ng Office of the Vice President dito. Diba? We are questioning din kung saan ang source nito, Mr. Speaker. Kaya, Mr. Speaker, para po sa ating lahat, kung ang lagi isasagot sa atin confidential, Mr. Speaker, marami po tayong mga programa na kailangan nating paglagyan ng pera sa ngayon. So kami po bilang mga fiscalizers dito, Mr. Speaker, napakahalaga po sa amin ang bawat sentimo na ibinibigay ng mga taxpayers natin. At gusto po natin, napaka-transparent at accountable ang lahat ng ahensya na pinagbibigyan ng pera ng bayan. Hindi po ito pansariling pera. Ito po ay pera ng bayan. At dapat po maging transparent tayo dito, Mr. Speaker. Kaya, Mr. Speaker, we are asking to abolish this confidential funds. Actually, hindi lang po sa ahensya ng OVP. Gusto natin maging accountable din ang lahat ng ahensya na meron ito. At yung mga gustong kumuha pa nito, Mr. Speaker, dapat po talaga magkaroon ng pamamaraan na makita natin kung paano ito ginagastos, Mr. Speaker. Maraming salamat po.